Tayo ay nabubuhay sa mundong may liwanag at dilim. Nagtatalo ang liwanag at dilim, pagsapit ang takip silim. Ginawa ang ating mga mata para makakita. Pero pag kumagat na ang dilim, gaano ka kasiguradong nakikita mo sila? Ako nga pala si Six, ang maglalapit palalo sa kasagutan na inyong hinahanap. Simulan na natin ang pakikinig. Madaming bagay at lugar na sagrado dito sa mundo. Kadalasan ng mga sagradong lugar na iyon ay limitado pasukin ng mga ordinaryong mamamayan. Ano nga ba ang kinalaman ng sagradong lugar na ito sa pagkawala ni Emanuela Orlandi? Si Emanuela Orlandi ay isang mamamayan ng Vatican City. Siya ay misteryosong nawala noong June 22, 1983. Si Emanuela ay pang-apat sa 5 anak ni Ercole at Maria Orlandi. Ang kanyang ama ay isang empleyado ng Vatican Bank ayon sa ilang mga ulat. Sa anumang kaganapan, ang pamilya ay nanirahan sa loob ng Vatican City at ang mga bata daw doon ay masayang nakakapaglaro sa mga hardin ng Vatican ayon kay Pietro Orlandi na kuya ni Emanuela. Si Emanuela ay second year high school noon sa Liceo Scientifico na matatagpuan sa Rome. Kahit natapos na ang klase sa paaralan ay patuloy pa rin siyang pumapasok sa kanyang flute lesson. 3 beses sa isang linggo sa may Tomaso Lodovico de Victoria School, na konektado naman sa Pontifical Institute of Sacred Music. Siya rin ay bahagi ng choir ng simbahan ng St. Anna de Falafernerie sa Vatican. Karaniwang sumasakay si Emanuela ng bus papunta sa kanyang flute lesson. Ilang mga bus stops pa ang madadaanan at pagkatapos ay maglalakad ng 180 hanggang 210 meters upang makarating sa lugar na kanyang pinag-eensayuhan. Noong Miyerkules ng June 22, 1983, malilate na si Emanuela sa klase. Hiniling niya sa kuya nito na si Pietro na samahan siya sumakay ng bus papunta sa kanyang pag-eensayuhan. Ngunit tumanggi si Pietro dahil meron pa daw itong ibang gagawin. Hanggang ngayon ay ginugulo pa din si Pietro ng kanyang konsensya. Ang sabi pa niya, siguro kung sinamahan niya si Emanuela ay hindi sana ito mangyayari sa kanya. Come disse Papa Francesco, chi tace è complice. In questo caso è così, chi tace è complice. Kalaunan ng araw na iyon, tumawag si Emanuela sa bahay at nakipag-usap sa isa sa kanyang mga kapatid na babae. Ang sabi niya rito ay may nag-aalok daw sa kanya ng trabaho. Ang trabahong iyon ay isang Avon Cosmetics representative. Sinabihan si Emanuela ng kanyang kapatid na kausapin muna ang magulang nila bago tanggapin ang tungkol sa inaalok na trabaho. Ayon sa report ng otoridad, si Emanuela daw ay nakipagkita sa Avon Cosmetics representative pagkatapos ng kanyang music lesson. At dito ay sumama siya sakay ng itim na BMW. Noong Huwebes ng June 23, saktong alas 3 ng hapon ay tumawag ang mga magulang ni Emanuela sa direktor mismo ng music school. Kung alam ba nila kung nasaan si Emanuela? Tinanong nila ito kung nasaan nga ba si Emanuela, bakit hindi pa nga ba ito umuwi? Pinayuhan naman sila ng mga pulis na maghintay na lang muna dahil baka kasama lang daw nito ang mga kaibigan niya. Pero makalipas ng ilang oras na paghihintay ay idineklara nilang missing person na si Emanuela Orlandi. Pagkaraan ng ilang araw, inanunsyo na sa dyaryo ang pagkawala ni Emanuela. Nakalagay din dito ang numero ng pamilya kung sakali man na may nakakaalam ay matatawagan sila nito. Alas 6 ng gabi ng Sabado, ika-25 ng Hunyo. Nakatanggap sila ng tawag galing sa 16 anyos na batang lalaki na nagngangalang Pierluigi. Sinabi niya na nakita daw niya ang nawawalang babae sa Piazza Nova noong tanghali.
Tumugma ang deskripsyon ng lalaki ukol sa plot nito, gayon din sa buhok ni Manuela at salamin nito sa mga mata, pati na din sa iba pang detalye na makikita kay Emanuela. Ayon kay Pierluigi, nagpakilala daw si Emanuela sa pangalang Barbriela at sinabi sa kanya na tumakas daw siya sa bahay nila at nagtitinda na lamang ng Avon products. Noong June 28 naman, nakatanggap sila ng tawag galing sa isang lalaki na nagngangalang Mario. Siya ay may-ari ng isang bar na malapit sa Fonte Vittorio na pinanggigitnaan naman ng Vatican at ng music school. Sinabi ng lalaki na ayon sa kanyang pagkakaalam na ang batang babae ay may pangalang Barbara na siya namang naging customer ni Mario. Sinabi din ni Mario na ito nga daw ay umalis ng bahay nila ngunit babalik daw sa kanila upang dumalo ng kasal sa kanyang kapatid na babae. Noong June 30, nagkalat na sa buong Rome ang mahigit 3,000 poster ni Emanuela. Desidido na nga silang makita si Emanuela Orlandi. Noong linggo ng July 3, si Pope John Paul ay umapila na siya ay responsable sa pagkawala ni Orlandi. Dahil dito, nabuo ang pagdududa at paghihinala sa Santo Papa. Bakit nga ba siya aapila kung hindi naman siya ang pinupunto ng pagkawala ni Emanuela? Makalipas ang 2 araw, nakatanggap ulit sila ng tawag. Sinabi dito na hawak ng mga terorista si Orlandi at gusto nilang ipalit ito para sa kalayaan ni Mehmet Ali Agca. Sinabi din sa tawag na si Mario at Pierluigi na nakakita mismo kay Orlandi ay kasapi ng kanilang organisasyon. Noong July 6 naman, tumawag ulit ito at sinabihan ng ANSA News Agency ukol sa Orlandi Agca Exchange. Sa palitang magaganap ay dapat nandoon din ang Santo Papa sa loob lamang ng 20 araw. Bakit nga ba gusto ng mga kidnapper na kasali ang Santo Papa sa palitang magaganap? Gusto ba nilang pagtangkaan ang buhay ng Santo Papa? Dahil ba ito sa utang ng Vatican sa mafia? Malalaman niyo ang kasagutan sa mga teoryang ilalahad ko maya-maya lang. Pahabol pa ng binatilyong tumawag, mayroon silang iniwan na basket sa may public square na may lamang photocopy ng music school ID ni Orlandi, pati na din mga sulat kamay nito. Dito na pumasok ang mga teorya sa pagkawala ni Orlandi. Ang unang teorya ay ang Orlandi Agca Connection Theory. Si Agca o si Mehmet Ali Agca ay isang Turkish assassin at miyembro ng samahang Grey Wolves na nag-murder sa isang left-wing journalist na si Abdi Efekci. Siya rin ang bumaril kay Pope John Paul II. Buti na lang at sugat lang ang natamo ng Santo Papa dito. Nangyari ito taong 1981 ng May 13 pagkatapos tumakas ni Agca sa isang Turkish prison. Sa teoryang ito, sinasabi na kinuha daw ni Agca si Emanuela. Nagsalita rin si Agca tungkol sa pagkawala ni Emanuela. Siya ay nakipag-usap habang nasa bilangguan, tulong na rin ng media na RAI Italia. Dito sinabi niya na ang batang babae ay buhay, wala sa panganib at naninirahan daw ito sa isang kumbento. Itinanggi niya ang anumang direktang kaalaman tungkol sa pagkawala ni Emanuela. Ano ang koneksyon ni Agca at ni Pope John Paul? Una pa lang ay gusto na ni Agca patayin ng Santo Papa. Bakit nga ba nadawit si Agca sa pagkawala ni Emanuela? Ang ikalawang teorya naman ay ang organized crime theory. Noong 2011, isang former member ng Banda della Magliana na si Antonio Massini ay nagsalita sa pagkawala ni Emanuela. Katulad ng video ko tungkol sa Vatican Dark Secrets, nasabi ko dito na ang Vatican ay may ugnayan sa mafia. Ipinahiwatig na Antonio Massini na ang pagdukot sa bata ay isang paraan ng mafia upang ibalik ang malaking pera na pinautang nila sa Vatican.
Masyadong madaming subject tayong ipapasok dito sa video na ito dahil lahat sila ay konektado sa isa't isa. Sana ay nakakasabay pa kayo. Kung hindi man kayo makasabay ay pwede nyo munang i-pause ang video na ito at gumawa ng extra search kung nagdududa kayo sa mga sinasabi ko. Dahil ang nabanggit kong mga tao ay totoo at di katang-isip lamang. Ngayon ay balik tayo sa talakayan. Noong May 14, 2012, ang Italian police ay binuksan ng isang puntod ng isang gang member na si Enrico De Pedis. Namatay si Enrico De Pedis noong 1990. Ibig sabihin ay pasok pa din siya sa taon ng pagkawala ni Emanuela. Kinuhaan si Enrico ng DNA samples. According sa mga report ng panahon na iyon, isang tawag galing sa Anonymous, Italian television program noong 2005 na nagsasabing meron daw silang ebidensya na makakatulong sa mga pulis upang maipaliwanag ang pagkawala ni Emanuela Orlandi. Tiningnan ng otoridad ang libingan ni De Pedis pero wala silang nakitang ugnayan nito kay Emanuela. At ang huling teorya naman ay ang Vatican sex scandal theory. Noong May 2012, nabuksan muli ang kaso tungkol sa pagkawala ni Emanuela. Binalikan muli nila ang libingan ni De Pedis. Isang 25 taong gulang na exorcist na si Gabriel Amort ay naglahad ng salaysay na kinuha daw si Emanuela ng isang Vatican police upang gawing sex slave at pagkatapos ay pinatay ito. Sinabi din niya na sangkot dito ang mga opisyal ng isang foreign embassy, ngunit hindi na niya ito pinangalanan pa. Noong April 6, 2012, sa isang sermon sa St. Peter's Basilica, isang pari na nagngangalang Raniero Cantalamessa ay nagpahapyaw ng mga salitang, "Huwag mong dalhin sa hukay ang mga sikreto mo." Ito ang mga salitang patama niya sa Vatican, na para bang sinasabi niya na may kinalaman talaga ang Vatican sa pagkawala ni Emanuela. Dahil dito, ang Vatican spokesperson na si Federico Lombardi ay sumagot ukol sa kinalaman daw nila sa pagkawala ni Emanuela Orlandi. Dahil dito, nakipag-ugnayan ng Vatican sa mga civil investigator at hinayaan na buksan muli ang libingan ni De Pedis. At nitong July 10, 2019 ay in-announce ng Vatican na mayroong bubuksang 2 libingan upang sumailalim sa forensic exam. Ito ay tinawag na Tomb of Angel, na libingan ni Princess Sophie at Duchess Charlotte Frederica ng Mecklenburg-Schwerin. At ito na nga ang mga sumunod na nangyari. 15-year-old daughter of a Vatican worker who vanished more than 3 decades ago. A tip led her family and authorities to a Vatican City property, and today thousands of unmarked bones were recovered underground. ABC's Will Reeves at the Vatican. Tonight, new clues in the mysterious disappearance of a teenage Italian girl more than 3 decades after she vanished. Numero così enorme. A forensics expert saying thousands of bones found, perhaps belonging to dozens of people, all underneath a Vatican college. Those experts now working to determine if the bones could also include those of Emanuela Orlandi, who disappeared in 1983 at just 15. Orlandi's family believes the Vatican has not revealed everything it knows. Just days ago, acting on a tip, investigators opened the tomb of 2 German princesses but found nothing. It was completely empty. But in the process, Vatican officials found remains nearby, perhaps moved during construction years ago. The big question tonight, whose bones are these? Orlandi family supporters vowing tonight they will not be satisfied until there are answers. Why is this important? The Vatican needs to make their files public. The truth needs to come out. Sa ngayon ay hindi pa malinaw ang pagkawala ni Emanuela. Hindi natin alam kung sa mga buto bang iyon na nahukay ay kasama nga ba ang buto niya. Papaano kung hindi kasama ang buto ni Emanuela? Eh di mas marami pang katanungan na madadagdag na dapat sagutin ng Vatican. Bakit nga ba hindi nakakarating ang mga ganitong balita sa atin? Dahil ba masisira ang simbahan? Siguro
Pagkatapos nyong mapanood ang video na to ay maraming katanungan ang papasok sa isipan nyo. Kung hindi nyo pa napapanood ang una kong video tungkol sa Vatican Dark Secrets, maaari lang ay puntahan nyo ito. Pakikalat na rin ang video na ito upang mailabas ang baho ng mga ipokritong ito. Dahil sa panahon ngayon, hindi na pwede tayong maging mangmang dahil tayo mismo ang niloloko ng mundo. Huwag kang magpapaloko sa mundo mong kinagagalawan. Imulat mo ang mata at lawakan ng isipan.